yun ang pinakamaganda sa lahat, yung napagkatiwalaan kami. Kasi yun na lang yung taong kakapitan namin eh. Yun ang nagtitiwala sa amin, nagbigay ng pangalawang pagkakataon para makabangon ulit kami. Continuous naman yung dito, almost 4 years. Magpa 5 years na rin siguro ako dito na nagwo-work. Yun nga lang talagang ako na yung nag-adjust na paghanap ng ibang pagkakakitaan bukod dito. Parang ano lang ako yung on-call. On-call lang ako pag may kailangan na gawin dito, tawagin nila ako. Si Pekto ay isa sa mga naghahangad ng mas magandang buhay. Ngunit hindi lahat merong trabahong sapat at seguridad. Pag nawalan ng trabaho, napakahirap na maganap gaya ng katulad namin na galing nga sa loob ng kulungan. Yung senaryo na yun na talagang pag yung papel na pinag-usapan, pag yung biodata, yun na, rejected na agad kami. Dati kasi, yung nakilala ko siya, yun nga, may bisyo, lahat na ng masama, nakakulong siya dahil nagnanakaw siya, nangu-hold up. Tinakwil ako ng pamilya ko dahil sa kanya. Wala akong alas 1 taon na hindi ako kinakausap ng tita ko, tito ko, mga lola ko. Tapos wala rin naman kami pinagkakitaan dahil natigil ako sa pagtitinda, pagtrabaho, ayaw niya akong pagtrabahuin. Sabi ko naman, ano mangyayari sa atin kung ganito tayo? May taong itinalaga si Lord na para kunin ako, bigyan ako ng isang pagkakataon para sa tuwid na landas. Hindi dahilan yung pagiging PRL para hindi ka makapag-apply ng trabaho. Kasi hindi naman lahat pare-parehas ng dahilan. Merong mga talagang nagkamali lang, merong napasubo lang, meron man talagang walang kasalanan. Paano itong mga tao na to? Ako, magmula nung nagsimula ako ng business, wala akong sinisinong tao na gusto kong kunin o tulungan. Ang mga empleyadong kinukuha ko, wala akong pakialam kahit na kriminal sila, kahit na galing ng kulungan. Kasi for me, kung gusto mong magbago, tutulungan kita. Pero ang unang-una mong tulungan dapat is yung sarili mo. Parang nalilimutan niya na yung ginagawa niyang hindi maganda. Kasi sabi ko, oh, maganda to kasi hindi na siya nagbibisyo eh. Compare ko sa noon, yung buhay namin na noon na naghahanap buhay kami, tindahan kami. Pagkatapos mag-iinom kami, tapos mag-aaway kami, tapos kung saan kami pupunta, ganyan. Tapos yung ngayon, yung buhay namin up to now, na nagpapasalamat talaga ako sa Diyos. Naging maayos kami, naging align kami kay Lord. Knowing na mga kriminal tong tao na to, na talagang mga adik, mga magnanakaw, pero hindi ko sila tinitignan na gano'n. Ang tingin ko sa kanila, magkaka-level kami. Kasi naalala ko, meron pa akong sekretary dati na takot siya kasi baka kung ano raw yung gawin sa akin. Ang sinabi ko lang sa sekretary ko, yung mga tao na yan, kung wala kang gagawing masama, wala rin gagawin niyang masama sa'yo. Pakitaan mo yan ng respeto, pakitaan mo yan pagmamahal, yun din ang ibabalik niyan sa'yo. Kasi minsan, alam mo, yung mga tao na to, kulang lang sila ng pagmamahal sa kanang atensyon eh. Actually, talaga, parang sa akin na rin to. Kasi ito yung pinagkatiwala sa akin ng sinasabi kong boss ko. Kasi ito nga, naka-display pa rin yung mga paninda, kahit papaano, may mga bumibili, may mga tumatangkilik pa rin. Kaya yan yung kinikwento ko na ito, yung tiwalang binigay sa akin ng naging amo ko na pinagpapatuloy ko lang rin. Siguro kapag ginawa natin na to, ilagay na lang natin sa 50%. 50% yung mababago yung buhay nila kasi binigyan natin sila ng chance. Yung 50%, gano'n talaga yung buhay nila. At least nagawa natin yung part natin. Hindi natin sila kinondem, but instead, in-encourage pa natin sila para mabago yung buhay nila. Kaya sabi ko, sa mga kagaya ko ng experience, kung mahal nila yung tao, wag nilang papakinggan yung sinasabi ng iba. Kasi kung ikaw nagmamahal ka talaga sa tao, hindi mo titignan yung ano niya eh, yung nakaraan niya eh. Kasi titignan mo kung ano siya ngayon. Yun yung tignan mo.
Kasi yung mga PRL, kapag halimbawa pag lumaya yan, ganun pa rin ang aanuin nila eh. Balik-balik lang sila sa gawain nila, gawa nga ng walang sumusuporta sa kanila. Kaya ang masasabi ko para sa katulad ko mga PRL, sana mapagkatiwalaan din sila ng katulad ng nangyari sa akin na napagkatiwalaan ng taong nagbigay sa akin ng trabaho. May taong magkaroon ng tiwala sa inyo na baguhin yung buhay ninyo, grab nyo na yun. Talagang wag nyo nang bitawan. Kasi sa sitwasyon ko ngayon, na experience ko na yung ginawa ko bilang PRL, may taong lumapit sa akin para baguhin ako. Binigyan ako ng pagkakataon para mabago yung buhay ko na sinunod ko naman yung sarili ko, baguhin ko. Nagtawag dito, okay naman eh. Hindi nga lang talaga kalakihan pero makakaraos ka sa buong maghapon. Makakaraos ka sa mga pangangailangan mo. Bagong simula. Handang patunayan na karapat-dapat silang pagkatiwalaan kahit may pag-aanilangan ng iba. Ang pagbibigay ng pagkakataon sa mga PRLs sa trabaho at kabuhayan ay hindi lamang pagtanggap, kundi pagbubukas sa buhay na higit pa sa kanilang nakaraan, sa pangarap na kanilang muling binubuo at sa mas maayos na bukas na inakala nilang hindi na posible.